Update naman tayo sa mga naitalang aftershocks at mga lumitaw na sinkhole halos isang linggo matapos po ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kausapin po natin si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Ilang aftershocks na ho ba as we speak ang naitala matapos po itong magnitude 6.9 na lindol? So as of 10 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 7,092 aftershocks following the magnitude 6.9 earthquake last September 30. So out of these 7,092, around 31 were felt events, and ang pinakamataas na magnitude is magnitude 5.1. So normal po na maraming aftershocks after a major quake, pero over time humihina at kumukonti po ang number habang bumabalik sa normal ang stress sa fault. Bago ho ba itong sinasabing bugo na na nakita ho nating fault line? At ano ho ang nangyayari ba? Pa-explain lang po sa atin kapag nagkakaroon ho ng panibagong fault sa isang komunidad na, no? Ano ho ba ito madalas na nangyayari? Okay, so yung team natin ay na-identify yung fault that produced the magnitude 6.9 event. Ito yung Bogo fault. So as of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers. But a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Now, most of Cebu is made up of limestone. So mahirap ma-identify yung fault na to kasi yung limestones kasi in limestone areas yung limestone would dissolve in and would erode easily, so nag-create ito ng sinkholes, caves and cracks that can hide or erase the fault markers or the fault traces. So again, but with the magnitude 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bogo Bay Fault. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And it means that wala activity for the last 400 years. Okay, pero just to be clear, meron na rin ho kayong nakita sa inyo pong mapa ng Bogo Fault, pero hindi lang siya evident until now. Well, may mga linear features tayong nakikita, but then again, kapag sa limestone areas kasi, this can be mistaken as limestone features. Meron pa ho ba tayong mga iba pang sinisiyasat sa ngayon? Sa iba pa hong area, sabi ninyo na madalas po sa limestone is very dangerous po ito dahil sabi nyo nga, kumbaga, hindi ganun katibay. Yes po, again, marami pong areas tayo na may maraming limestones. Ito rin yung nangyari sa Bohol. Nagkaroon ng, Bohol is made up of limestones, and basically, during the magnitude 7.2 event, nagkaroon po ng strong shaking and naglabasan yung mga sinkholes natin. Yung mga sinkholes andyan na yan. Partly covered lang siya ng sediment, and as a result of the strong shaking, nagbagsakan yung soil cover. So, ang rekomendasyon po ninyo ay hindi na pabalikin yung ilan po sa mga residente dyan. Pwede ho ba malaman yung update kung ano na ho ang napag-usapan po ninyo? Well, along that trace, ang recommendation po natin after natin identify yung Bogo Bay Fault ay dapat walang structure on top of the fault. Yun din naman sinasabi natin for other faults in the country. Dapat may buffer zone tayo on both sides of the fault, which is 5 meters. Now, yung mga tao naman na nag-evacuate, for example, depende po yan sa assessment ng kanilang ng LGU. So, dapat siguraduhin nila bago sila bumalik sa kanilang mga tahanan na matatag at ligtas ang kanilang mga bahay. Lalo na kung may bitak o gumagalaw ang lalo na kung may bitak. So they really have to consult their municipal or city engineers and seek for their advice. Kasi para sa amin, structurally compromised buildings should not be reoccupied unless certified safe by structural engineers. Sir, gayon po nga, syempre may mga developments na bago. Meron na rin ho ba tayong mga direktiba mula po sa inyo pong tanggapan para sabihin na natin mas maging maayos po yung urban planning kung sakasakali dun sa hindi pa ganun ka-develop na mga areas na meron po tayo ngayon at maabisuhan kung talaga hong ito'y ligtas o hindi? Yes, tama kayo. Again, magandang kami po, yung discovery ng Bogo Fault is very important.
since it's clear now what is the source of the event that produced the magnitude 6.9 event. Hindi na ito unknown fault. And itong pag-identify din natin ng Bugo fault can also make planning more accurate since we'll be able to update our active faults map and mabigyan ng advice ang mga LGUs kung saan nandoon ang fault at paano ito maiwasan kapag nagpapatayo ng bahay, paaralan, and other critical infrastructures. Okay. Sabi po ni DOST Secretary Renato Solidum, kung sa West Valley Fault po nangyari, yung kasing lakas na lindol, libo-libo po ang posibleng nasawi. Bakit po kaya niya ito nasabi? Ano po ba ang nakikita ninyong koneksyon? Okay, kasi based on the MMR study kasi that was conducted in 2004, in the event of magnitude 7.2 earthquake, around 33,000 ang maging casualty. Now, kapag 6.5 naman ang mangyari sa West Valley Fault, it would be around 23,000. Yung magnitude dito is 6.9, so it should be probably between 23,000 to around 33,000 ang maging casualty because this is magnitude 6.9. Okay, so kailangan pa rin po syempre natin na patuloy na magkaroon ng mga duck cover and hold and other exercises pa rin po, sir. Yan po ang ating antabayanan pa rin para mapatuloy po natin. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.